So, another day, another wins, another Zoom meeting po ulit tayo ngayong gabi. So, kasama po natin ang isa po sa speaker po natin is isa po sa mga creator, founders, and developers po ng GDEX. Ano po? And then, ang kagandahan po dito, kung i-search nyo po yung kanyang, ano bang tawag doon? Yung kanyang information. Ano po? So, siya po is uh, more knowledge po about sa mga NFT or sa mga cryptocurrency, ano po. And then isa rin po siya sa mga coach. And then yan po yung speaker po natin ngayong gabi. So ngayon po, hindi lang po natin na makakapag-talk siya. So lahat po ng mga pwede niyo pong itanong na mga technical or mga malalalim na mga question is masasagot po ngayong gabi. So please welcome po ang ating pong speaker for today, si Sir Mr. Eliazar Sir Eddie Rabadon or si Mr. Ganap or CEO ng DB Code, Mr. Eddie. So welcome po, Mr. Eddie. Salamat po sa inyo. Sir Magandang po, sir. buhay. Opo. Magandang Good evening, good evening. Sige. So, ayun no. Muli magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa pag-join dito sa ating Zoom meeting for this night. And yun nga, ang agenda natin for tonight is technically Ask Me Anything, no? Kung meron kayong mga katanungan so far mula nung nagsimula tayo, nung na-launch natin yung DAP noong April 27. At yun nga, yung pagtuloy-tuloy na effort ng marketing team natin. Hopefully, meron na kayong mga ilang information na na-digest at na-realize and makapagbigay tayo naman ng additional na kasagutan o knowledge ngayong gabi. So sige, how do we do this ba guys? Let me know kung ano ba sistema natin. Maghihintay na ba ako ng tanong or mag-i-intro muna tayo or what? G, let's go. siguro sir, intro po muna para at least madagdagan din po yung kaalaman nila about po tungkol po sa inyo. Para at least Okay. yun po. Maraming salamat po. Sige guys. Ayan. So muli no, my name is Eliezer Rabadon, one of the co-founders and the CEO of Gladiator Dex. And yun nga, sa mga hindi pa nakakaalam dito sa ating Zoom meeting, so si Gladiator Dex is a play to earn game no na na-conceptualize natin and it's built purely by Filipinos no. And yun nga, finally, with this team that we assembled nitong April, we were finally able to launch it na no with a solid foundation. So coming from that, ayun nga ang pinaka-aim talaga natin dito no is mapakita on how to actually utilize yung tinatawag nating itong mga jargon words na to no such as si DeFi o si decentralized finance, yung smart contract, which is yung main mechanism, no? Kung bakit nagiging possible tong ginagawa natin. At syempre, powered by the blockchain, which is kung nasan tong mga smart contracts na meron tayo. So yeah, yun siguro yung aking intro for now. I'll leave some of the things na sana makapagtanong kayo. So looking forward for that. Doon po sa mga katanungan, pwede po kayong mag-chat kung hindi kayo kung wala kayong mic. So pwede naman po i-open niyo po yung mic. No, para sa additional na katanungan muna, ako muna magtanong para masimulan natin. Sir, about dun sa GDEX, siyempre yung kitaan po na yung isa po sa mga projects nito is yung games, yung Gladiator. So kailan po ito magi-start? Or kung baga kung ito po ay kung kailan or about kung ginagawa pa, so ilang percentage na po yung nagagawa dun sa games na to. Okay, sige. So, coming from that, no, nakita nyo naman nung launching natin na honestly, meron na tayong fully functioning game, no?
And what we are doing right now is to basically optimize it na lang. Kasi within the formation ng founders team natin, no, naglagay kami ng deadline, honestly, no, na kung saan, ayun nga, that will be the 3-month period ng marketing. And the moment na magsimula, yung countdown na yon, which is it started noong April 27. So kung bibilangin natin yan, ang pinaka-goal na ma-launch natin yung game is by July 27, no? So, yeah, in terms of the progress nga ng game, technically yung MVP natin is really done na, no? We're just simply waiting for the volumes and the member acquisitions to go. And from that, yun nga, napag-usapan na rin naman ng team na talagang to officially launch the game no matter what by July 27. So yeah, yun yung ating masasagot doon sa katanungan na yan, sir. Thank you po. So open po yung mic sa mga gusto magtanong. Pwede po mag-chat. Babasahin po namin yung chat. Sige po, please open your mic po. Sir JD, baka may katanungan ka, Sir JD. Open nyo lang po yung mic nyo. Additional katanungan or uh, sige po. Sir Dan, baka about sa games, kaya marami ka idea about sa games. Baka may gusto kang itanong or i-additional. Coach Dan, si Sir Nomi Naski TV, baka may katanungan po kayo, additional. Hello, Yes, Tita. Erwin, hello. May tatanong po ako kay Sir Ellie. Actually, tinanong ito kahapon sa gabi. For clarification lang po sa lahat, marami kasi ang gusto malaman yung tungkol dun sa tokens natin. So, can you elaborate po yung tokenomics natin? Sa tokenomics muna natin, Sir Ellie. How does it work po? Okay, Paano siya sige. nagkakaroon ng value, bakit po yun tungkol sa mga, yung isa sa bagay, pag sinabi pa natin slippage, no? Step by step lang po. Part 1, sa grade 1 lang po tayo mag-start. Kasi hindi naman po kami lahat, yung malalim ang kaalaman dito. Thank you. Okay po, sige. So, sige, simulan natin dun sa usapang yun, no? By the way, no, bago ko simulan, meron lang akong isi-share na link dito, hindi ko lang sure kung na-check nyo etong update natin sa website kasi officially, no, yung ating white paper is nakalabas na sa public. So, isi-send ko po dito yung link sa ating chat. So, that's gladiatordex.com/whitepaper. Okay? So, whatever it is na sasabihin ko dito ngayon is yung mismong nakalagay doon. Okay? So, answering that, Madam Ono, patungkol sa tokenomics natin, it's actually masasabi natin na unorthodox way of launching token. Kasi siguro kung meron mga familiar dito sa pag-launch ng token, as in yung talagang pinaka-simula, nagsisimula yan sa mga tinatawag nating initial coin offering, and then kung na-expose kayo sa mga tokens way back nitong panahon ng Axie, nagsimula yan kung nadidinig nyo yung mga terms such as pre-sale ng token, private sale, yung mga ganon, na ang nangyayari kasi dun sa mga ganong method, no, is technically parang binibenta nila yung token at very low price, and then sa pre-sale yon. Tapos pag nagsimula sila sa private sale, doble yung presyo nun. And then kapag nilaunch nila, triple yung presyo nun. Or depende sa kung anong klaseng token, no? So, ano yung nagiging problema sa ganun? Ang ibig sabihin kasi nun, yun nga, nagkakaroon ng early advantage yung mga naunang bumili kasi ganito yung price nila. And then, limitado yung knowledge ng tao na nakakaalam dun sa information na yun. Therefore, parang you can say it na
may insider trading. So, kung makita naman natin sa usapang traditional, medyo bad thing yung ganong setup, no? And yun nga, kaya ang pinaka naging kabuuan na word sa ganong method Ponzinomics kasi nga by default talagang na nilatag na sa simula talagang kumbaga nakaka-extract ng value yung kung sino yung mga nauna given the limited knowledge at limited yung exclusivity na nagkakaroon ka ng token na yun. So, bakit ko siya nasabi? Kasi nga, again, no, meron kasi sa parte ng decentralized finance na paraan ng pag-launch ng token na fair para sa lahat. Okay? Ito yung tinatawag na fair launch. You can also search that term, no? Ito. So, fair launch token. Yan. So, when we say fair launch token, ito yung walang kahit sino mang mauuna sa ating lahat. Magkakaroon muna ng liquidity yung token Ito, sa liquidity pool sa decentralized exchange bago pa ano, tayo ah, lahat pwede ka magkaroon na. ng token na yon. Okay? So, ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng paraan na fairly, naka-public on-chain na transparent sa lahat na andyan yung transaction history sa blockchain at lahat ng kung sino mang trip na mag-participate doon sa fair launch ng token, which is ngayon nga andun na yun sa PancakeSwap, no? Walang walang nag-i-stop sa'yo o walang nagwi-withhold ng information at walang kahit sino man na may early token na minted, no? So, ang ibig sabihin nito is ultimo kami, no, as the developer or founder of this Gladiator Dex game, wala kaming minted na token na nasa amin. Okay? Kaya kung titingnan nyo dyan, paano tayo nagkaroon ng liquidity, yun yung panahon na noong April 27, merong bumili nung Grand Duke region natin. So, makikita nyo yan doon sa Blockchain Explorer, which is, eto, i-send ko na lang din yung transaction ID, no? So, ito ang pinaka-unang-unang-unang-unang transaction na na-execute ng pagbili, no, ng NFT, ng Region NFT sa atin. So, ito siya. Makikita nyo dito. Guys, pwede ako mag-share ng screen din, no? So, i-share screen Yes ko po. na. Oo, para makita nyo rin. At syempre kasabay na rin to ng para makita nyo rin kung paano ba natin tinitingnan, no, yung ating blockchain explorer. So eto siya, no. Yan. So I hope nakikita nyo na yung aking screen. Yan. So dito mapapansin nyo 12 days ago, April 27, dito nakalagay na merong dalawang na-create sa PancakeSwap. Okay? So, dito pumapasok yung tinatawag nating decentralized finance. When we say decentralized finance, yun yung meron kang BEP20 token kasi nasa Binance Smart Chain tayo na ginawan mo ng liquidity pool sa PancakeSwap. Okay? So, kung makita nyo dito, ito yung sinasabi ko kanina na nung the moment na pumasok yung Grand Duke, paano natin nasabing Grand Duke? Ito, yung 20k USDT. Ito. So, the moment na pumasok yung Grand Duke na region owner sa atin, yun yung eksaktong transaction na nag-create ng liquidity pool natin. Okay? So, makikita natin dito na, ayan, nag-send siya ng pondo. Ito yung number 1. So, nag-send siya ng 400 USDT is to 400k na Gladiator Dex Honor. Yun yung ratio natin, okay, na initial. And then the next is dito naman sa ating GLAD token, which is ito. Si 1,000 USDT is to 10,000 GLAD token.
So, dito natin makikita na kung maalam kayo sa token liquidity, ito yung initial liquidity pairing natin. Ang ibig sabihin nito is, the moment masabi na sa blockchain na ito yung liquidity pool at ito yung ratio, kahit kailan hindi na magbabago yon. Okay? So, ibig sabihin, yan yung naging initial na setup ng liquidity pool natin. Therefore, whatever it is na buy and sell doon sa decentralized exchange na PancakeSwap, yun na yung lagi nating ino-honor na presyo. Okay? Which is, ayun nga, ito yung pinaka-simula. So, ano ba yung tokenomics natin sa kabilang banda? So, ayun nga, again, naka-launch tayo using fair launch mechanism. Walang kahit sino mang may tokens na iba, maliban dito sa initial na liquidity. Okay? Nailagay yan sa liquidity at may bumili ng mga ibang tao. Therefore, kaya nagkaroon ng mga holders na. So, paano natin naman yun makikita? So, pag pupunta tayo dito unahin natin dito kay Honor, ayan, makikita nyo dito yung holders. So, dito sa holders, ito yung ating liquidity. Ngayon, bakit meron top 1 na may 136? Makikita nyo rin yan dito kung bakit. So, pag-click natin dyan, saan ba nanggaling yung token yan? Okay? So, pupunta tayo sa kauna-unahan niyang transaksyon. Opya. So, click natin. Ito yung pinaka-last naman pala niya. Ayan. So, dito, ayan, 10 days ago, ayan, no, galing sa PancakeSwap, binili niya. Ito. So, kung makita natin, hindi magic. Binili mismo ng kung sino man etong tokens natin sa DEX. Okay? Ang ibig sabihin nga kasi niyan, walang kahit sinong pumipigil sa inyo na gawin na yan. Kasi nga, nandyan na yung ating token. So, paano nyo makukuha yung mga smart contract niyan? So, may mga nakapagkuha na kasi dito sa ating smart contract netong ito, yung upon creation ng Grand Duke, ito yung smart contract nung marketing natin sa affiliates, no? So, andito mismo, ayan, nakikita natin yung balance ng affiliate smart contract. Pero, makikita nyo kasi yan dito sa read and then glad. Ayan, nakikita nyo dito yung glad. Ayan. Ito yung smart contract ng token at saka itong si Honor. Yan. And then, para hindi kayo mahirapan, andito din naman yan sa smart contracts dito. Ayan. So, ito yung sa region sale natin, si Honor, si Glad. Okay? So, ayun nga, continuing dun sa pagsagot sa usapang tokenomics, when we say tokenomics sa usapang Glad token, 10 million ang maximum supply niyan. Okay? So, magmi-mint yan in every region sale na ma-execute natin. And then, ganun din sa Honor, na ang Honor is naka-initial ratio ng 400 USD is to 400k Honor tokens. So, kung i-divide natin yun, 400k divided by 400. So, ang initial na price niya ay 0.001. Okay? And then ano naman, si Glad token, okay, balik tayo doon. Si Glad token, ang initial niya ay 10,000. Ayan, 1,000 is to 10,000. Yan. So, 0.1 ang ating price sa Glad. So, 0.1 ang floor price ng Glad at saka 0.001 yung Honor. So, bakit natin yung sinasabi? Kasi nga, again, the moment na magsimula yung initial ratio na yon, wala nang kahit sinong makaka-override nun. So, kung nakita nyo ngayon kung magkano na yung presyuhan sa PancakeSwap ng ating token, dahil na po yun sa kung anong activity na meron sa decentralized finance o decentralized exchange na meron tayo. Okay? So I hope that answers the question, madam.
Coach, for awareness lang din ng iba. I think okay naman na si Mami. Ngayon, Coach, ang question ko is, ang question kasi ng karamihan, paano i-check kung totoong immutable yung smart contracts natin? Okay. Sige. So, simple lang, no? Una, eto na. So, dito, pupunta kayo dito sa white paper sa gladiatordex.com/whitepaper. And then, piliin nyo kung sinong smart contract yung trip nyong i-check. Okay? So, how do we know ba na immutable nga in the first place yung smart contract? So, ganito siya. The moment na piliin nyo to, for example, si Region Sale Smart Contract, yan, puntahan natin. I-open natin siya sa new tab. So, dito, makikita nyo itong contract tab. Okay? Yan. So, how do we know na immutable yung smart contract? So, makikita nyong immutable yung smart contract kung wala ditong nakalagay na proxy na word. Yan. So, may nakikita ba kayong proxy na word? Yan, pa-confirm lang. Wala Type naman, 1 Coach, kung wala. wala. Okay, ayan. Sige. So, wala naman tayong nakikita na proxy. Kasi ang ibig sabihin nga nun, etong si GDEX affiliates na smart contract is talagang smart contract siya na dineploy as is. So, pag sinabi nating immutable ang smart contract, ito yung naka-open source na source code ng GDEX affiliates. Ang pinaka nangyayari dyan is whatever it is na functions na nakasulat dyan, wala nang kahit sinong makakapagbago. Okay? Bakit natin ba tinatawag na contracts, no? Kasi kung ihahalin tulad natin ang programming at ang mga kontrata, it's just a series of scenarios and functions, no? Na kung saan nagde-define ka na if ganito yung sitwasyon, ito yung mangyayari. Okay? So it's a series of items na nagkakadugtong-dugtong kaya nabuo yung isang sistema. Okay? Na which is dito sa kaso natin ay tinatawag nating smart contract. So gaya nga nakikita natin dito, yan. So pwede nyo rin kasing i-click itong more options, no? Ayan. So wala ditong nakasulat na is this a proxy? Ayan. Medyo as of ano lang din, no? Mukhang last week nagbago yung itsura ng BSC scan. Pero dito, makikita nyo kasi dito kung merong nakalagay na proxy na word. So, madalas natatabi yun dito sa read contract and write contract. Tapos, dito mismo sa mga to, etong mga files dito, may mababasa kayo dapat dyan na proxy. Which is, ayun nga, so far, walang pinaka nakalagay patungkol doon sa side na yon. Therefore, ibig sabihin, whatever it is na conditions na andito, final na yon. So, kahit na, for example, bago yung isip ko, may gusto kong i-edit, wala na akong magagawa dyan kasi yan na yung mga nakasulat na functionalities dito. So, I hope that answered the question. Okay na po, Coach. Thank you po. Okay? Sige po, baka po meron pa po tayong mga ibang katanungan. Coach, ilang taon na daw po kayo? Tsaka may asawa na daw po ba kayo? Ako po ay Personal. 31 at kasal na at may anak. Sinagot talaga ni Coach, ha? Fully docs naman po. So, wala pong problema. Immutable yan. Yes po, Transparent. immutable yan. Naka-smart contract ka na rin pala, Coach. Opo, mga smart contract na yan. Sige po, baka po may katanungan pa. Okay? Messages po meron, sir. Ayan, sige. So, the next is, how much yung target price nyo sa GLAD token? Honestly, sir, you can do the math naman dyan, no, sa nangyari. So, ang pinaka-goal talaga dyan is ma-fully mint natin yung GLAD na token
which is yung 10M na total supply niya, mapunta yan sa liquidity, which is sa decentralized exchange. Meaning to say, whatever it is na price ng market that time, hanggang sa ma-fully minted siya, yun yung magiging final price niya. So, you can do the math kung magkano yung pinaka magiging presyo ng GLAD. But then again, are we advising you guys to buy? Honestly, no. Wala kaming sinasabi patungkol doon. You can simulate and then assume, and then if meron kayong decision on going to that route, then it's up to you. So yeah, subukan nyo na lang pong imat. Mahirap kung sa akin pa manggaling yung parang projection. Much better na makita nyo na lang yung, again, ang sinabi ko po ay yung floor price natin na 0.1 sa usapang GLAD. So you can do the math na the moment na ma-fully mint yon, magkano yung magiging magiging presyo. So up to you na, sirs. Okay po? Coach, may tanong po. Paano kung nasa US yung participant? Siguro ang tanong dito, Coach, pwede ba sa US laruin si Gladiator Dex and pwede ba mag-transact sa Okay. US? Tingin ko yun yung tanong So, dito. ganito siya, sir, no? Again, no, yung transaction naman natin dito is wala naman tong pakialam kung saang bansa ka talaga. Ang point lang talaga dito is nasa BNB chain tayo. Therefore, kung saan accessible si BNB chain, possible nyo siyang ma-execute. Okay? So, yun po yung sagot doon. Regardless of kung saang bansa kayo, ang punto is, are you able to access BNB chain? If the answer is yes, then you can transact. Coach, meron po pong isang tanong. Questions from Tita Susan. Ang game natin is immutable now. Paano if you want to make changes? Okay, magandang tanong po yan. So, ganito po siya, no? Ma'am, para lang malinaw, no? Yung affiliate marketing mechanics po natin, ang immutable. At yung GLAD token, ang immutable. Okay? Sa usapang word kasi na immutable, no, is yun yung hindi mo talaga mababago na yung whatever it is na nakalagay doon. Okay? Ngayon, para in connection doon sa sinasabi mo sa usapang game mechanics na, doon na po papasok si honor token natin at yung game natin. Ngayon, yung game ba itself ay nasa blockchain? The answer is no. Okay po? Kasi po, kapag po yung game ay 100% nasa blockchain, ang ibig sabihin po nun, kada click mo ng fight, may confirmation po yun sa wallet nyo, and then i-confirm nyo, magbabawas ng gas fee sa inyo, and then kapag nanalo kayo, mag-gas fee po ulit. So, yung part po na yun, no, ang pinaka-model natin dito ng seamless na gaming experience talaga at the moment is yung mga games such as Axie and Simir 4. Okay? So, kung nakikita nyo po kung paano nila ginagawa yung mga mechanics ng game is nasa off-chain yung pinaka-battle sequence. Okay? Whatever it is na game mechanics, nandoon ito sa off-chain na server. And then, the only thing na nasa blockchain is yung mga assets natin such as itong si Region NFT, si Heroes, si Shield, si Weapon. Yung mga stats niyan ay lahat ay naka-blockchain. Kasi nga, ang pinupunto natin dito no is number one, yung character mo ay ikaw ang may hawak. So, paano mo siya malalaro doon? Ayun nga, gagamitin mo yung heroes mo, yung shield mo, yung weapon mo sa game. Paano ka naglalaro? Doon na sa off-chain mechanics. Okay? So, ganun po yung pinaka-sistema niya. Ngayon, pupunta tayo sa usapang honor token. Okay? So, yung honor token, kung mapansin nyo po, hindi siya tulad ng GLAD, hindi siya tulad ng GDEX affiliates natin, na parang wala na kaming magagawa. Okay? Si honor token natin, you can treat it na yung ating utility token mismo. So, paano natin to na-utilize? So, meron tayo mga certain
na smart contracts na pinapayagang mag-mint ng Honor token. Bakit? Kasi number one, yan yung marereceive nyo sa yield sa region nyo. And then the next is, yan yung pinapang reward natin sa mga nananalong region at nananalong heroes the moment magsimula yung play to earn game natin. Okay? So normal po na nakakapag-mint. So dun nyo mapapansin na sa side ng Honor token, ang usapang immutability is, kumbaga, merong mga certain parts na immutable. Pero merong mga parts na nakakapag-mint tayo given the condition na nagagawa ng bawat setup ng game mechanics. Okay? So, ang pinaka nangyayari dyan is, again, mailalatag natin yan ng buo doon sa white paper and then yung sa conditions kung kailan siya nabe-burn at kailan siya nami-mint. Okay? So, I hope na nasagot ko po yung inyong katanungan, Ma'am Susan. Meron pa pong isang tanong, Coach. Pwede po ba paki-explain kung ano po yung minting para maintindihan po? Okay po. So, when we say mint, no? Ito yung action sa smart contract na nagdadagdag ka ng certain asset. Okay? So, kung dadalin natin siya sa usapang region, okay? In every minted region o in every purchased na region, meron tong kaakibat na minting ng region NFT. So, that's number one. Number two is, in every purchase na region, meron ding namimint na glad at merong namimint na honor. So, ano yung meaning natin sa word na mint? Yung mint is yung pag-create ng asset na yon dahil may nangyaring function sa smart contract. Okay? So, ano yung mga detalye patungkol doon? Again nga, yung floor price natin, na which is yung initial, plus yung succeeding conditions na kung ano yung quotation sa decentralized exchange. So, yung pagdagdag ng supply na yon ay tinatawag na mint. Yung mga scenarios kung kailan nangyayari yung mint is yung mga conditions sa tinatawag nating smart contract. So, I hope that answers the question po. Okay po. Any other question? Sir, Coach, question po. Sige, go ahead. Sir, regarding sa narinig ko kanina na parang yung Honor is a utility token natin. Utility coin. Is there any other function aside from the games po yon? So, sir, no, kung nadinig nyo na po yung mga presentations ng ating mga previous speakers, no? So, si Honor token ay ginagamit natin mainly para sa ating play to earn game. And coming from that nga, kailan ka nagkakaroon ng Honor token? It is every time na mananalo yung hero mo sa laban. Okay? The next is yung paraan ng apprenticeship, which is yung pagkakaroon ng bagong heroes, no? The moment na maubos natin yung initial na hero boxes natin, yung paraan ng pagkakaroon ng mga bagong heroes moving forward noon, gumagamit po yun ng Honor token. Yung pag-train o pag-rank up ng hero, yung pag-upgrade ng shield at ng weapon, lahat po yan gumagamit ng Honor token. So, yan po ay yung mga tinatawag nating burning mechanisms ng Honor token. Kasi sa game po, okay, mahalaga na meron tayong sync at saka yung tinatawag nga natin na paraan kung paano ka magkaroon. Okay? So, yun po yung pinakagamit ng Honor token. Okay po? Yes, noted po. Hindi na po siya gagamitin in other activities like pwede siyang maging way para makabili ng aside from the Gladiator Dex game po. So, Hindi na. ganito ko siya masasagot, sir, no? Kasi eto rin, no, coming from a game developer background po kasi, sir, honestly,
the moment we provided one use case, two use cases, three use cases, lagit-lagi tayong naghahanap talaga ng something more. Okay? So, para lang po malinaw, in-establish na po natin doon sa apprenticeship, sa training, sa forging, yung ating main use cases ng Honor Token. So, baka magkaroon ng mga other use cases pa, but we don't, kumbaga, hindi na kami magpa-promise patungkol doon. Kasi nga, what we're trying to show here, na which is nakalagay din po to doon sa ating white paper, no, na yung burning mechanism o yung utilization ng Honor Token natin is talagang gamit na gamit siya sa ecosystem. And that's what matters. Okay po? So I hope that answers the question. Coach, Noted, may sir. question Loud and po. clear po. From Charles po ito, paano yung security nyo? How secured po tayo from hacking? Dating NFT game na pinagtrabahuhan ko po, ninakaw kami dati ng 400 NFTs. Okay, so ganito po yan, Sir Charles, no? Number one, hindi ko alam kung paano nanakaw yung 400 na NFT nyo. Kung meron po kayo nung transaction ID, kaya kong malaman kung paano siya nangyari. But anyways, sa usapang atin po, okay? The moment na na-mint, no? O may bumili ng region NFT or ng hero o ng shield o ng weapon sa atin, wala po sa amin yung NFT na yon. Nasa inyo po. Okay? Nasa wallet nyo po. So kung ang context nyo po ay baka papano kung may makahack ng wallet nyo po, sir, ingatan nyo po yung seed phrase nyo. Kasi po, kung gugustuhin ko mang kunin yan, yung NFT nyo, yung region nyo, yung hero nyo, yung shield, yung weapon nyo, wala po on my capacity, on our capacity, on everyone's capacity other than you na maibigay yan sa kung saan. Okay? The only way na mawawala sa iyo yan is kapag may nakakuha ng private key mo. Wala kaming say po dyan. Kasi nga, asset nyo na po yan. Inyo po yan. Okay? Ngayon, kung sa kabilang banda naman, kung sa usapang minting ang sinasabi mo, what if may mag-mint ng 400 na regions o magkanong glad o magkanong honor, hindi po yun basta-basta mangyayari. Number one po, yung ating glad token ay naka-renounce na yung ownership niyan. Ang katangi-tanging kaya na lang mag-mint ng glad token is yung liquidity helper na smart contract natin, which is nandun din po sa blockchain. Immutable din po yan. So, saan tayo pwede maka-inject doon kung may makakapag-mint pa ba? Wala na po. Kumbaga, kahit umiyak pa ako ng bato, wala nang kahit sino makakapag-mint ng glad token nang hindi nakapasa doon sa conditions na yon. Sa usapang honor po, ang honor token natin, yung ownership ng smart contract na yan ay nasa treasury multisig. So, ibig sabihin, bago may mangyari po dyan na condition sa honor token natin, kailangan umagri muna yung majority. Which is, yun nga po, kanya-kanyang specialization at kanya-kanyang reputasyon po kami na inaalagaan sa lahat ng founders natin. Therefore, malabo po kami na gumawa ng patungkol doon. Next na lang, doon sa game mechanics. Okay? So, sa game mechanics natin, naka-transparent din yung sistema ng mga battle logs natin. Therefore, walang out of nowhere na biglang magmi-mint ng malaki. Lagi pong meron justification yan na kaakibat na bakit nakaka-mint yung isang player or isang smart contract. So, ganun po siya nakaset up. So, I hope that answered the question, Sir Charles. Coach, meron ulit question si Sir JRM. So, may max supply po ba ang region class, Coach? Like Grand Duke, ilan Grand Duke lang po ang supply na pwedeng i-mint? Okay. So, patungkol po dito, sir, no, wala pong max supply ang region natin. Specifically, yung mga region types natin. Wala po yung maximum, no? Kasi po, ang pinaka-sistema talaga niyan is we actually created nga yung ecosystem ng Gladiator Decks na tuloy-tuloy yung mechanics natin sa region sale, but you will need to transition your region NFT to activate
yung play to earn capability niya. So, kailan nangyayari yung activation na yon? The moment na masimulan yung pagbebenta natin ng heroes, which is nakalagay naman na din yan doon sa ating sa ating white paper. Makikita nyo doon na initially we are planning to sell yung heroes natin. Matatawag na po natin tong initial game offering, no, yung IGO natin, na makakabili kayo ng isang box na may dalawang hero, isang weapon at isang shield. So 2,500 yon. Meaning 2,500 times 2 equals 5,000 heroes. Okay? Sa bawat region na magta-transition sa play to earn mechanics. Okay? Ang pinaka nangyayari po dyan is your region, okay, your region NFT can cater maximum of 50 hero. Okay? 50 heroes. So, ibig sabihin nito, paunahan po yung lahat ng regions natin, again, fairly, at on-chain po yan na transaction, paunahan yan na mag-transition from ditong sa ating region sale papunta sa play to earn mechanics na i-activate yung kanya-kanyang mga region. Okay? Pag na-reach yung 100 na region activated, it will cover the 5,000 heroes. Okay? Kasi 50 times 100 equals 5,000. Okay? So, ganon yung pinaka-setup niya. Ngayon, paano yung ibang regions? Doon na po papasok yung apprenticeship mechanics natin. Kasi yung apprenticeship mechanics natin, yan yung, kung familiar po kayo sa Axie, yan yung breeding mechanics natin. So, the moment na merong dumagdag na hero sa supply, nag 5,001 siya, that sends a signal sa mga region owners na meron na ulit region owner na pwedeng mag-activate ng region nila para sa play to earn mechanics. Okay? So I hope that answers the question. Ayun. Okay. Sir, Coach, may question po ulit si Marlon Ibas. Kung unlimited ang honor token supply at pag may bumili ng ganito token at bumili ng arena, nakasalalay lang ang pagtaas ng honor token sa burning, hindi po ba sa buying? So, ganito po siya, no? Every purchase sa decentralized exchange, okay, ay nagpapataas, no, sa value ng honor token. Bakit? Kasi yung execution po nung pagbili nyo, na say for example, may USDT kayo, and then bumili kayo ng honor token sa DEX. Pinagpapalit nyo po yun na yung USDT nyo inilalagay nyo sa liquidity, and then yung honor token sa liquidity napupunta sa'yo. Ibig sabihin nun, lumalaki yung liquidity ng honor token. Okay? At yun nga, the moment na lumalaki yung liquidity ng honor token, umaangat yung value niya. So kung makita nyo doon, Sir Marlon, no, ang mechanics po niyan is yung decentralized finance. Okay? Yung burning sa kabilang banda is technically sineset aside yung supply na yon sa dead address. So it means wala nang kahit sino makakagastos nun. Therefore, ayun nga, nalalock in yung whatever it is na price sa market na hindi na makaka-apekto yung nasa dead address. Okay? So I hope that answers the question. Merong isa pang tanong dito si Charles. May launchpad po ba tayo at paano yung marketing ng GDEX? So, sir, no, ang sagot po dito, no, is again, we're launching GDEX on a very unorthodox way, no? Hindi to yung normal na launching ng play to earn game. Kaya nga, tinitingnan natin na kung paano yung pinakamangyayari sa atin kasi nga, gaya ng sabi natin, nakalathala na sa smart contract natin kung ano ba talaga yung future na tinitingnan natin sa GDEX. Okay? So, coming from that, hindi po tayo magla-launchpad. Bakit? Naka-release na po sir yung GLAD at saka Honor sa PancakeSwap. Nasa DEX na po tayo. So, you will be able to see it there na naka-fair launch po tayo. Again, sinabi ko kanina, ang usapang launchpad po kasi is yan yung may pre-sale, may private sale, etc. Hindi po yan yung method ng pag-launch natin. Naka-fair launch po tayo at naka-launch na tayo since nung April 27. So I hope that answers the question. Okay po. Sige, any other question? Sir, ano po ibig sabihin ng yung token na rin announce?
Ano ba yung ibig sabihin? Okay. So, kung sa usapang GLAD token, no, ang tinatawag na renounce ownership is meaning, technically, kahit wala naman na po talagang function doon na may edit yung contract address deployer, ni-renounce natin yung ownership na yon. Ang ibig sabihin po nun ay wala nang kahit sinong kayang mag-execute ng function na mga nakalagay doon. Maliban sa kung anong mga nakalathala nga po sa smart contract. So meaning to say, kung dati yung contract address owner ay may kakayahang mag-mint, pag nirenounce po yun, wala nang kahit sinong kayang mag-mint. Ganun po yung sistema niya. But then again, sinasabi po natin dito, may kaisa-isang naka-allow po na mag-mint sa GLAD natin kahit naka-renounce siya, which is yung GDEX Liquidity Helper. Yung Liquidity Helper, kailan siya tumatrabaho? In every region sale po natin, nag-e-execute po yan. Okay po, gaya po ng nakita nyo kanina dun sa transaction ID na aking share screen. So nakita nyo doon yung created na PancakeSwap. That's the GDEX Liquidity Helper smart contract. Okay po? Sige po, baka may mga ibang katanungan pa? Dagdag ko lang, sir. Pero nakakatuwa po yung yung pinakang transparent po ng GLAD saka kung mapapansin lang nila or ma-check talaga nila, napaka-transparent ng GLAD saka ng Honors. Kasi kung titingnan, bago nagsimula yung Honors saka yung GLAD, yung liquidity niya, kung magkano is nag-start talaga yon dun sa nag-buy ng Grand Look natin. So ibig sabihin napaka-transparent na wala talagang may hawak. So inulit ko lang siya kasi doon ako natuwa na kasi ang dami kasing mga nagki-claim no na bago i-launch yung token nila is wala talagang hawak, pero pag chinek mo naman yung sa smart contract, makikita mo ang daming nakatago. So dito makikita na napaka-fair to ng GTEX, no. Yun lang po. Natuwa lang ako sa explanation kanina kaya parang inulit ko lang doon sa mga bagong pumasok. Salamat. Okay po. Sige, baka meron pa po tayong ibang katanungan? Yes po, Tita Susan. Ay, sorry, ako na yung sumagot. May tanong si Tita Susan, Coach. Ang tanong ni Tita Susan, so pwede na po bang bumili ng Honor and Glad token sa DEX? Yes po, Tita Susan, noong April 27 pa po, pwedeng bumili ng Honor and Glad sa DEX. Saan nyo pa po ililist yung mga tokens bukod po sa PCS? Po. Okay, sige. Si So Sir let Sergio me po yung tanong. answer that. Apo. So, sa usapang saan ililist yung token, sir, honestly, wala pong ibang plano. So, nasa PancakeSwap na po yan. Ang nagawa lang natin din, no, is sinubmit natin sa BitGet wallet yung DApp natin at saka yung Honor at saka Glad. So far sa BitGet wallet, kung gumagamit kayo ng BitGet wallet, nakalist po doon yung Glad at saka yung Honor token natin at yung DApp mismo natin na Gladiator Dex. Okay? So, kung nagli-lead yung tanong mo, sir, doon sa usual route kasi na kung magko-coin market cap ba tayo, magko-coin gecko tayo. Honestly, sir, hindi. Kung i-list nila, di good. Kung hindi, okay lang din. Doesn't matter, honestly. Wala po kaming problema doon and wala kaming plano na magpa-list doon kasi in the first place may bayad po 'yun. Tsaka alam niyo naman, kung sanay kayo sir sa kasi nabasa ko yung word na launchpad sa inyo, tsaka yung mga iba-ibang bagay kanina no sa inyong mga katanungan. Napapansin ko sir na nandun ka dun sa usual route ng token launching. Again, hindi po to yung usual route ng launching ng token. So, kung dumating man yung panahon na ang laki ng liquidity natin at yung supply natin napapansin ng mga nasa listing, then they have the freedom to list it. Kung hindi, edi wala. Kung nilist nila, edi thank you. So, ganun po siya. Magdagdag lang ako, sir, doon. Normally po kasi sa ibang mga pinapalipad na token, no. So, ang kanilang marketing is pinagmamalaki nila
na listed kami dito kay ano, listed kami dito kay ano. So yun yung marketing strategy nila. So dito po sa atin, sa GDEX po, isa lang po yung pinagmamalaki natin dito. So yung token po natin ng GLAD at yung token po natin na Honor is, ang projects po nito is yung games. Doon po siya gagamitin. So yung sinasabi ni Sir Eli na kung makita man tayo, salamat kasi nilis nila tayo. Kasi nakita nila na kung gaano kaganda at kung gaano ka-organic po ng ating token. Kasi makikita mo yung buy and sell doon ng maayos at maganda at tumataas siya ng maayos. So yun na lang po siguro. Pero yun po yung nakita ko po. Kaya nasanay lang. Kahit ako po, noon dati sanay ako sa ano eh. Ganun kami magbenta kumbaga, ng token. Sir, nasa CMC na to. Sir, nasa ganito na to. Sir, nasa ganito na to. Para lang mabenta namin yung token. So dito po, hindi po natin binebenta yung token. So ang binebenta po natin dito yung mga honors, yung mga regions na gagamitin natin para sa game. Salamat po. Additional lang po yun sa akin. Salamat po, salamat po. Ayan, interconnected nga po doon sa inyong nasabi. Hindi po talaga natin, kumbaga, kagustuhan na parang doon tayo mapunta sa usapang Glad and Honor na kung ano man yung presyo niyan at yun yung bilhin. That's really not the point of this game, no? What we're trying to showcase here is we as Filipinos, no? Yun number one na point natin, kaya nating makipagsabayan sa global and nakikita natin na I think ngayon, no, ako kasi na natutuwa ako at na-amaze on how the marketing team is doing the things that they're doing right now, and yan, sobrang kudos sa ating marketing team at the moment, no, na kung makita nyo, we're not even using the usual route of Web3 and DeFi, but we're able to, kumbaga, kung makita nyo kung magkano na yung liquidity natin, sobrang layo doon sa mga usual na tokens na alam natin. So, yeah, really looking forward kung ano man yung ating mapagsaluhan. Ganap, ganap. Sige po, baka may mga katanungan pa. Saka ano po, nakakatuwa din po sir, na sa ilang days po, grabe po yung naging price ng ating Glad saka ng Honor. Na partida po hindi po natin binebenta si Glad, si Honor, hindi po natin siya binebenta, hindi po natin siya minamarket. Pero grabe po yung pag-buy doon. Ang minamarket natin yung ating mga regions, pero grabe po yung nakakakita. So siguro nakikita nila kasi ano lang naman yan, ano ba yung value? So pag nakikita nilang magkaka-value to pagdating ng araw, so siguro yung nakikita nila. Kaya talagang napipilitan ba or ano. Pero congrats po sa GTEC. Salamat po, salamat po. Ayan, so, again, no, that's a smart contract on its full capacity. So, I hope we were able to showcase na etong mga bagay na to, dati, hindi ito possible. Pero dahil sa Web3 and smart contract, nagiging possible na siya. Sir, question po ulit. Sige po. Sir, yung threshold, so asan na po tayo ngayon? So, sir, no, ganito siya, no? Makikita nyo yan dito. Teka lang, i-share screen ko po ulit. Ano ba yung tinutukoy nating threshold in the first place, no? So, dito po, ayan, nakikita nyo po yung aking screen. So, when we say threshold, punta po kayo dito sa read contract netong ating affiliate, no, na smart contract. Makikita nyo dito yung GLAD. Asan ang ating GLAD? Ito po, GLAD USDT added. Ito po. Makikita nyo dito Pastor, upon sige na pa clicking. bro. Ayan. So, sorry for that. Okay. So, i-click ko po dito, no? Yan. So, dito, ito yung number. Makikita nyo dito sa yung 1, kasi unit converter po to, no? 3630. So, ano ba yung threshold natin? Yung threshold na tinatawag po natin is yung ratio ng liquidity added sa GLAD at sa Honor. Ano po yung numbers na yon?
Yung numbers na yon is 100,000 sa GLAD at 40K, okay, 40,000 sa Honor. So, yun po yung tinatawag nating threshold. So, pag i-click natin to, currently meron tayong 1,452, yan, out of 40K sa Honor at saka 3,630 out of 100K. Yun po yung tinatawag nating threshold. Okay po? So, I hope that answers the question. Thank you po. Additional lang, sir. About yung sa usapang pong threshold, ang tanong po dito nila is, doon doon nanggagaling yung threshold sa mga bumabay ng regions, no? And Tama then, po. and then, ang tanong po doon is, kapag doon po Sir, na-mute kayo? doon po ba sa mga nagbabay sa DEX? Kasi 'di ba yung threshold kinoconnect natin sa mga nagbabay ng mga regions, ano po? Doon po ba sa mga nagbabay sa DEX, doon sa live sa DEX, nakakatulong po ba siya sa pag-add doon sa threshold po natin? Magandang tanong po yan. The answer is no. So, ang threshold po natin na definition ay nanggagaling sa region sale. Okay po? So, yun yung parte na kung saan yung ating region sale smart contract ay nagbabato ng amount sa liquidity. Okay po? So, yung pinakita kong amounts kanina ay yung mga na-added na given doon sa sale na nagawa natin. Okay po? So, kapag kayo po ay bumili ng GLAD at Honor sa DEX, hindi po siya nakakadagdag doon sa threshold detection natin. Kasi po, number one, yung liquidity, yung pancake swap na decentralized exchange ay hindi po interconnected doon sa function kung kailan dumadagdag yung Honor USDT added at saka yung GLAD USDT added sa smart contract natin. So, wala po yung correlation. Okay po? Sige po, baka may mga katanungan pa. Ayan, meron dito, sabi ni Marlon. In the future, possible po ba na pwede pang gumawa ng another DApp na magagamit yung Honor token para masustain yung price niya pataas pag dumami? Kasi player, possible bumagsak yung Honor token. Again po, yan po yung sagot ko kanina din kay Sir JD. Sir Marlon, the way I'm putting it out no is, again, base doon sa nanggaling nga kasi ako sa game development talaga, you cannot expect players or you guys nga po na parang yun na yun. Lagi tayo human nature na nag-expect ng something more. Okay? What I can tell you po is we already built the ecosystem na malinaw yung kailan nyo gagamitin yung honor, kailan nyo ma-earn ang honor, and coming from that, yung burning mechanisms natin sa apprenticeship, sa forging, sa training, tingin ko po doon pa lang solid na yung burning mechanisms natin. So again, possible magkaroon ng ibang DApp pa, but no promises kasi nga doon pa lang sa ecosystem na meron tayo, solid na. Okay po? So I hope that answers the question. May tanong ulit si Silvan naman this time, may staking ba sa additional utility? Wala po. Wala tayong staking dito, sir. So again, si staking po para sa kaalaman ng lahat, ang mechanics niyan is yun nga, ilalagay mo yung token mo para magkaroon ka ng another token. Sir, pinapaikot mo lang yung mechanism diyan. Tayo sir dito sa GDEX is straightforward. The commissions and bonuses are USDT. You can receive it in real time kung may na-receive ka sa balance mo. You can withdraw it anytime, walang kahit sino makakapigil. Pero hindi na po natin ginagawa yung mga complex mechanics tulad ng staking kasi nga it will just add na may expectation na uy may ROI or something, which is hindi po yun yung goal dito. It's a game. So you can earn the token by playing the game and that's that.
I hope that answers the question po. Okay? Sige, time check natin is 9:19. I think, we can receive ng ating last 3 questions. So, baka meron pa po tayong katanungan. Go ahead lang. Sige po, go ahead. Go lang po, Sir Charles, if meron po kayong questions. Yan. Ang tanong niya is, pwede ba i-add sa FB? The answer is yes po. Fully docs po ako, sir. So, talagang ano po, ang aking buhay ay nakalathala din talaga sa Facebook. So, you have 2 options, no? Like nyo po yung aking, ayan, yung aking page or i-add nyo po ako dito. Wala pong problema. Ayan. Sige po. Baka may other questions pa before we wrap it up? Sir Eli, itong game ba natin ay may control ba ang player paano manalo? I mean yung equipment nila. Actually sir, yun po yung kung nakita nyo po yung game showcase natin, meron tayong 10 battle sequence. You can choose when to defend, attack, and counter. So, 10 battle sequence po yun. Ayun nga po, yun po yung in control tayo. Okay po? Yan. Okay, Sir Eli, sorry, di ba tayo matatawag na Ponzi just like others? Sir, eto po yung malinaw po dyan. When we say Ponzi, yun po yung may pangako sa inyo na in the X number of days may ano kayo, may income kayo. Dito wala pong ganun. Okay? Lahat po ng mechanics natin sa commissions and bonuses ay dahil sa effort nyo po. Kung wala kayong effort, wala po kayong matatanggap. Okay po? And ang malinaw din dyan, yung commissions and bonuses natin is nakahati na mismo sa ating yung allocations natin para sa liquidity, sa commissions, sa bonuses, and dun sa funding na requirement natin sa treasuries and such, no? So, nakaput up po yan na yung 100% natin ay nakahati sa mga yon. Therefore, wala po tayong magically printed na money na parang pinapangako sa ibang tao. Wala pong ganun dito. So, wala pong, again, hindi po to Ponzi mechanics kasi wala tayong pinapangakong kung ano man. Okay? Wala bang bot na makakalaban sa game coach? Wala sir, actually. Lahat ng makakalaban nyo dyan is totoong tao. Ang sistema niyan sir is hindi nyo yan machi-cheat kasi number 1, math po yan. The game is solely basing doon sa stats na meron kayo. So kung ilan yung defense nyo, ilan yung attack nyo, therefore ganito yung HP mo. So naka-predefined na po yun. Ang nagiging game changer lang po doon is in every battle sequence kung nag-decide kang mag-attack, mag-defense o mag-counter. So, doon lang po nagkakaroon yun ng variation. Can you cheat it? I doubt. Kasi po sa server side po yun nangyayari. Wala po kayong control doon. Okay po? Sige, time check natin is 9:22. Last question, meron pa po ba? Sa Grand Duke, how many percent goes to the threshold? Okay. So, ang mechanics po niyan, madam, no, simple lang po. Sa liquidity allocation po natin, 7% po yan. Okay? 5% goes to Glad and 2% goes to Honor. So, ganun po yung mechanics niya. Kaya kung nakita nyo po kanina, doon sa transaction history na ating pinakita, ang na-allocate po sa Glad ay 1,000 at ang na-allocate sa Honor ay 400. So, lagi po siyang ganun. Okay po. Last question. Yan. Time check is 9:23. Sige, i-push natin hanggang 9:30 para at least hindi naman putol.
So, meron pa po ba? Mukhang wala na. Going once, going twice. Magtatagal ba? Ang ano po? Yung ating mechanics po ba sa decentralized finance? Yung tukoy nyo? Kasi po, whether we like it or not, andun na po yan sa liquidity. Magtatagal ba? Andyan na po yan. Wala pong makakabaltak niyan. So, kung yun po ang tukoy nyo, wala na po sa kamay namin yun. So, loud and clear po. Thank you, thank you. Okay? So, yung word nyo po, Sir Marlon, naka-block po ba yung liquidity? Honestly, sir, naka-burn po yung lahat ng liquidity pool token. Makikita nyo po yan sa smart contract. Okay? So, sige, yan po ang ating last na ipakita. No? So, dito, makikita nyo po yan dito. Share screen. Okay. Kita na po yung screen ulit. So, puntahan po natin yung ating, again, yung GLAD. So, makikita niyo po dito yan. Si GLAD ay, ayan. And then, punta tayo dito sa token tracker. Punta tayo kay holders. Tapos, ito si liquidity. Puntahan natin si liquidity. And then, i-click natin si liquidity mismo. Dito po ulit sa token tracker ni liquidity. Punta tayo sa holder this time. Makikita nyo po dyan na, ayan, nasa dead address po yung liquidity pool token. Therefore, wala pong kahit sinong makakabaltak ng ating liquidity. Okay po? So, malabo po siyang marag pool. Okay? Sunog na po kasi siya. Alright? Sige po. So, I hope that answers the question, guys. Muli, maraming salamat sa mga nag-participate sa pagtatanong and syempre sa mga sumali sa ating Zoom. So, looking forward po sa ating mga kaganapan. So, maraming salamat. Ganap.